Nagising ka sa umaga, tapos naisip mo na mag-short ride. Naisip mo na mag-short ride saglit kasi ang tagal mo nang walang ride eh. Hindi ka naman pwedeng mag-long ride ka agad-agad. Kung puro long ride tips yung mapapanood mo sa YouTube at sa ibang channel, sa ibang vlogger, eto, magbibigay ako ng tips para sa short ride. Short ride tips ka ngayon. What's up mga talong? At Melong na naman nagvi-video, no? Yun talaga yun. Unang tip bago mag-short ride, ito. Di tulad sa long ride. Ang long ride kasi sineset yan a week before, days before, 2 days before. Malabo or minsan lang nangyayari yung long ride na biglaan na mismong araw lang. Pag short ride kasi pwedeng pagkagising mo, ay, short ride kaya ako. pwede, di ba? Bago ka pumunta ng short ride o bago mo simulan yung short ride mo, check mo muna yung weather. Kasi sobrang pabago-bago yan. So meron akong isang app sa inyo na ipapakita. Hindi ako sponsored na ito ha. Baka akala nyo sponsor kaya ako ngayon. Hindi, ginagamit ko talaga tong weather app na to. Teka, nasan ba yung... Check nyo lang tong logo na to, nasa kanan. Windy app siya. Search nyo lang sa Play Store, Windy. Maganda dito, yan yung wind. So nakikita mo kung may paparating na bagyo, ganyan, ganon. Tapos syempre, click natin yung rain or thunder. Dito, malalaman mo. Pag may kulay yan, ibig sabihin, maulan. Nandito sa baba, makikita mo yung millimeters ng ulan. So pag naging purple yan, ibig sabihin, sobrang lakas ng ulan. Pag nasa blue, medyo ambon lang yan. So makikita naman natin, ang maganda dito sa Windy app, per hour, nakikita mo yung possible na pwedeng maging ulan sa lugar nyo. Since nandito naman tayo malapit sa Quezon City, San Mateo, Marikina lang tayo eh. So ito yun, Antipolo, Fortune, Cainta, yan. Yan yung mga lugar na chinecheck ko as of now. Today is 9 o'clock, wala pa masyadong ulan. Per hour, pwede mo ma-check. Then, pwede mo ring i-play para makikita mo kung, ayan, ang mga alas 3, alas 4, uulan daw. Ang pwede mong gawin, since short ride lang naman, hindi naman yan tatagal ng hindi naman yan tatagal ng 5, 6, 7, 8 oras, diba? Dahil short ride lang naman, malamang 1 oras, 2 oras lang yan. Iiwasan na natin mag-ride ngayon ng alas 3, alas 4, kasi based dun sa Windy app, diba? Tanga-tanga ka na lang kung magra-ride ka pa rin ng umuulan, diba? Wag naman ganon. Siyempre. Ito, sobrang halagang tip netong susunod natin. Pag magsha-short ride ka, siguraduhin mo na short ride lang. Kasi yung short ride na yan, nagiging long ride yan, lalo na kung matagal ka na nagbabike. Kaya kung magsha-short ride ka lang, siguraduhin mong wag kang magdadala ng pera. Huwag kang magdadala ng pera. O magdadala ka 10 o kaya 20. Hindi, sige 50 para pwedeng pag nabutasan kayo magpa-vulcanize ka ng gulong. Yun lang, para dun lang siya, emergency purposes. Pero huwag kang magdadala ng pera. Huwag kang magdadala ng pera to the point na pwede kang kumain sa labas. Huwag kang magdadala ng pera kung saan to the point na pwede kang magkape sa labas. Kasi once na may dala kang pera at napakapi ka o napakain ka, magiging long ride na yan. Asahan mo. Ito pa isang mahalagang tip dahil madalas yung short ride na yan, kahit ikaw lang mag-isa, nakakabudol yan. Oo, nakakabudol yan. Kaya bago ka mag-short ride, mag-set ka na kung saang lugar ka pupunta, kung saan ka dadaan, kung saan ka iikot. May Google Maps naman, huwag kang tamarin. Alamin mo na sa mapa kung saan ka pupunta. Dahil kung hindi mo alam at basta ka lang pumapadyak, aba, magiging long ride yan. Sasabihin mo, hindi ka papagod, di diretso ka. Sige, diretso pa natin. Wala naman akong pupuntahan eh. Short ride lang naman. Hanggang sa dumiretso ka ng dumiretso, naka 100 kilometers ka na. Merong 2 klase ng short ride. Or sabihin na nating may 2 dahilan kung bakit ka magsha-short ride. Unang dahilan, gusto mo lang mag-ensayo. Gusto mo mag-practice. Gusto mong lumakas para makasurvive sa mga nakaplanong long ride sa susunod na araw. Pangalawang dahilan, wala ka lang magawa. Diba? Kaya, tip lang naman, kung ako lang naman sa inyo, kung plano mo mag-short ride, lalo na at biglaan at naisip mo lang pagkagising mo na mag-short ride, huwag ka nang mag-aya. Pag naging group ride yung short ride nyo,
budol na yan. Goodbye Philippines ka na, hindi mo alam kung nasaan ka na yan. Panigurado, pustahan. Ito sobrang basic. Hindi ko nga alam kung dapat ko pa bang sabihin to, hindi. Syempre every ride naman, mapa short ride or long ride, kailangan mo i-check yung bike mo. Palagi yan. Kahit bibili ka lang sa kanto, check mo palagi kung may umaalog, gulong, headset, crankset, tsaka derailleur, pati yung seat stay. Pati yung seat post mo, yung saddle mo. Basta check mo lang yung mga screw. Kadalasan kasi yan, habang nagra-ride ka, sa tagal na pagra-ride mo, may mga screws dyan na lumuluwag ng kusa. Syempre katagalan, ganun talaga. So hipitan mo lang lahat. Check mo lang na wala talagang umaalog kasi safety mo rin yan pag nagbike ka. Tapos yung kadena, since nag-check ka na rin ng bike, punasan mo palagi yan kasi sobrang bilis dikitan ng dumi ng kadena, lalo na pag bagong lube. Lagi nyong pupunasan, pati yung chainring, pati yung cogs, yung cassette mismo, tsaka yung jockey wheel or the pulley sa derailleur. Pupunasan nyo palagi para kapag nag-ride ka, oo, short ride lang naman, at least hindi pa rin siya ganun maaapektuhan ng dust, ng alikabok. At kung may paddle ka mang madaanan, di ba? Maganda na yung safe. At magandang maiwasang magkasakit ang bisikleta dahil masakit sa bulsa. At ito naman, it's very napaka-unpopular opinion about this one. Since short ride lang naman, ire-recommend ko pa din na mag-helmet ka. Tama naman, mag-helmet ka. Pero syempre, it varies or hindi pare-parehas ang opinion ng mga tao. Katulad ng sarili ko, uulitin ko lang ire-recommend ko na mag-helmet ka pa rin. Pero mas pipiliin kong sabihin sa'yo, piliin mong maging disiplinado sa kalsada, maging pasyensoso, kaysa mag-helmet ka. Kasi kung may disiplina ka naman mag-ride ng bike mo, may helmet ka man o wala, kung talagang rat-rat at wala kang disiplina, ma-aksidente at ma-aksidente ka. Ikaw lang din ang gagawa ng sakit sa katawan mo. Okay. Tandaan nyo, ang helmet, hindi niya naiiwasan yung aksidente. Nababawasan niya lang yung pwedeng maging damage sa ulo mo. Pero syempre, ire-recommend ko pa rin na mag-helmet ka. Mas gugustuhin kong sabihin, huwag mong iwan sa bahay yung disiplina. Okay. Wala ka naman talagang dapat masyadong intindihin kapag magsha-short ride ka. Kasi short ride lang naman eh. Basta, huwag niyong kakalimutan mga talong. Ride safe palagi. At syempre, ipagpatuloy natin ang pagbibisikleta. So paano? Hanggang sa muli. Cheers! Peace! Woo!